to. Eto po, nagsalita na po si Ma'am Conchita Carpio tungkol po sa natagpuan niya kay Joel is Lord. Hi Ma'am MCMLX, maraming salamat po. Okay po. What is Lord without you? What is Lord without you? Joel, please tell me what to do. Everything's not right. Have picture with you. Joel, won't you tell me what is Lord without you? Ooh. Okay? Pakinggan na po natin to si Ma'am Conchita Carpio Morales. You have integrity, you have competence and industry. In 2016, when you were ombudsman, you ordered the dismissal of Senator Joel Villanueva and 9 others. This was in 2016. You found them liable for the misuse of the former party list representatives' 2008 PDAF funds. Now, Joel Villanueva is under fire again. The Senate then refused to act on your order of dismissal. Balikan natin yun. Now that the accusations are similar in nature, what can you say? Well, it would depend if he is again found criminally liable. Kita mo? Ibig sabihin, nakita po at natagpuan ni Ma'am Conchita Carpio Morales from the word again. Ano po ba yung again? Ulit. Diba? Ibig sabihin, Joel, pangalawa na yan, umulit ka na naman. Again, Joel, sabi ni Ma'am Conchita, kung natagpo ang kanyang magnanakaw na noon, uulitin mo naman ngayon. Ha? Tapos mananakot pa yung tatay mo? Ha? Mananakot ba yung tatay mo? Na kayong mga nagkaso kay Joel, kayong nagbagid kay Joel, yari kayo sa Diyos. Ha? Alam niyo ba, pag di kayo pagpapalain ng Diyos, ang isang Joel Villanueva na talagang kapita-pitagang dito sa Bulacan, walang ginagawang nakawan, hindi nag-uumit sa taong bayan, pinaparatangan nyo. Nalalagot kayo sa kataas-taas. Nananakot pa yung tatay mo! Pangatlo na ba yan? Oh, your Pilipina Fakes, thank you. Pangatlo na pala. Kaya lang ha, PDAP. Pangatlo na ba? Pangatlo? Probably administratively liable. Thank I you. will not dare predict what would happen because sometimes you expect something to be done, but you're disappointed. But in 2016, when you ordered his dismissal, the Senate refused. And should the Senate have followed? Well, they should have. Oh! Otherwise, everybody wants to be a senator, and because of any infraction of the law that you commit, you will still remain senator. The Oh, kita mo? Yan po ang sinasabi natin, kita mo. Kung si Chis Escudero pa rin po ang ating Senate President, sa tingin niyo po, mangyayari ang gusto ng taong bayan? Hindi po.
Kaya kita mo, tad-tad po si Tito Soto at Lacson ngayon. Bakit po gayon? Kasi po, buksan nyo po yung isip nyo. Ha? Kaya po kumikilos ngayon ang mga, sinabi ko na nga po sa inyo, nakaraan, na Duterte media propaganda ay kumikilos ngayon. Bakit po? Hindi po pinapakilos ngayon ang mga Duterte media propaganda kasi po may isa pang factor na hindi tayo nakikita. Ang isang factor po hindi natin nakikita. Kinakabahan po ngayon si Sara Duterte. Dahil po yung naka-archive na yon na impeachment, maaari nang buksan. Yung minamaliit nilang minorya ngayon dati na si Tito Soto at Lacson na nagsabi sa kanila na walang motion to dismiss, meron motion to table. Yan po ang kinaakaba talaga nila. Kaya tulong-tulong sila ngayon. Apektado ang mga senador na magnanakaw, apektado si Sara, nag-jive po ang mga magnanakaw. Patayin mo si BBM? No joke. Tingnan nyo po yung isang anggulo na yon. Ayun po ang isang anggulo na tahimik lang na kumikilos. Dahil etong si Sara Duterte po, kinakabahan na yan. Kinakabahan na po si Sara Duterte. Dahil po, si Lacson at si Tito Soto po ang nagmamando ng Senado ngayon. Yung tuta niyang si Chis Escudero ay wala na pong magaganap. At kitang-kita nyo naman po, lahat gagawin ni Marcoleta, lahat gagawin ni Cayetano, lahat gagawin ni Bato, lahat sila na mga tanga dyan. Diba? Lahat gagawin nila para talagang mabaligtad uli. Maupo ang minorya. Kasi po, delikado talaga sila. Ngayon, kung si Chis Escudero pa rin po ang ating Senate President, sa tingin nyo po yung mga magnanakaw dyan mananagot? Sa tingin nyo po makakasuhan na katulad ngayon? Sa tingin nyo po mapifreeze ang account na katulad ngayon? Hindi po. Dahil si Chis Escudero mismo ay magnanakaw. Ngayon, anong sabi ni Ma'am Conchita Carpio Morales? Ano ba yan? Involved ka na naman ulit. Dati ka na eh. Nalaman ko na eh. Ikaw ay involved eh. Ombudsman ordered a senator's dismissal. Hindi sumunod ang Senado as a body. Kita mo? Noon po, sinabi yon na alisin si Joel. Hindi po sumunod. Pero ngayon, sabihin mo yan kay Tito Soto, alisin yan. Aalisin yan. They all cooperated as an institution. Sabi ni Mami, bakit hindi pa gawin ngayon? Opening of the impeachment, walang mangyayari, puro hearing. Ano hindi pa pwede talaga eh. Hindi pa pwede kasi po, naghihintay tayo ng Supreme Court, Naghihintay tayo, Mami Irene, ng Supreme Court decision sa motion for reconsideration. And, may naririnig po tayo ngayon. May naririnig tayo ngayon na ang Supreme Court po, nako, parang babaligtad. Delikado ang mga DDS talaga ngayon. Mukhang babaligtad po ang natutulugan namin. Mukhang babaligtad po ang Supreme Court. Natatakot po ang Supreme Court ngayon sa kanilang desisyon. Sinabayan po ngayon ng galit ng tao. At may nababalitaan tayo ngayon na ang Supreme Court po ay maingat po talaga ang pag-aaral nila ngayon. At pag nagkamali ang Supreme Court dito, nako po, delikado. Mabusisi po ang Supreme Court.
At may mga justices daw di umano. Ayon lang po sa mga intel natin, ang talagang masusi po na nagaano dyan. Na miski sila ay yung iba diyan ay maka Duterte ay talagang nag-iisip-isip. Okay? Tuition, anong naging epekto noon sa atin? Well, we are the laughing stock of other countries because we don't know how to enforce our law. We don't know how to implement the decisions that are spawned from legal proceedings. Nung panahon po ninyo, PDAF ang issue. Ngayon naman, it's insertions in the budget for flood control projects. What do you believe will be the outcome? Aaron, it would depend on who will be the one to decide. If the person to decide is a man of integrity or the institution to decide is composed of people of integrity, I am very optimistic that something, concrete will. Aaron Foundation scam, PDAP scam. Okay, thank you, your Filipina page. Antindi mo, Joel. Occur. But if if these officials who will decide what will happen will scratch each other's backs, goodbye, the pessimism comes in. The president said wala siyang sasantuhin, kamag-anak man, kaibigan o kaalyado. Do you believe him? I won't even give him the benefit of the doubt. Why is that? Well, because there have been some instances where he had said something, but he did not comply with it, or he welched on his promise. So you don't... But there's always a first time. No, my question is, why did not Martin Romualdez ask the DFA to cancel the passport of Zaldico? He seems to be, covering up for him. He seems, I said I did not say. Because to date, while they may have undertaken to cancel his travel authority. Kaya nga problema nito, si Saldi ko, umuwi ka na dito eh. Nakakagigil din talaga to si Saldi ko eh, no? Alam nyo, natural po yan. Alam nyo, eto talaga, ang sinasabi po natin. Natural po talaga yan. Yung mga tao po kasi nagdududa eh. Kailangan po talaga mapauwi natin si Saldi ko eh. Para magkaalaman na talaga eh, no? His passport is not being cancelled, but it should have initiated by Martin while he was speaker. If this government is serious, what actions should they do to bring Zaldico back home or bring him to justice? What can they do? Well, cancel his passport. That's number one. Because since there are no charges yet, they cannot order his arrest. Nakalagay sa dyaryo, hihingin daw nila. Sa bagay, tama po yun ha. Tama po, sumasang-ayon ako sa kanya, kay Ma'am Conchita. Dapat po cancelin ng passport. Ayan po ang natin dapat gawin. Lahat sila cancelin ng passport. Mga senador, mga congressman na involved, pati si Martin Romualdez. Involved eh. Cancelin muna lahat yan. Di ba? Tama. Tama ba tayo doon? Cancelin muna po lahat yan. Hold departure order. Para walang makalusot. Diba? Being fair lang po tayo dito. Being fair lang po. Para wala rin po masabi yung iba. Dapat po talaga cancelin lahat. Diba? Padampot sa Interpol. Tama, Edgar. Padampot natin sa Interpol. Diba? Yung kay Alice Guo, ang bilis ng aksyon eh. Tama nga naman. Alam mo, sa totoo lang, dapat talaga magkaroon na tayo ng ombudsman eh. NBI, kilusan nyo yan. Ipadampot na yan, hype na yung saldi ko na yan. Diba? Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom
kapalit. Politikong hudas, mga matay nakapikit. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Boses ng bayan ay apoy na di mapapatid. Magpakasaya kayo, hindi na magtatagal. Sisingilin na kayo ng atin may kapal. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganid, sobrang mga abusado. Mahiya kayo, mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain.
sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganit, sobrang mga abusado.